Sabi ng iba, walang yumayaman sa pagiging empleyado. Baka tama nga sila at baka nga hanggang dito na lang tayo. Pero dapat tanggalin natin yung mindset natin na ganon. Ako nga pala si Ali, isang full-time caregiver dito sa Israel. So kung mapapansin nyo naman, nagbabalot ako dito ng longganisa. So gumagawa ako bilang extra income na din habang magaan naman ang aking trabaho at sa gabi, wala akong ginagawa. Ito yung itsura niya, ang aking homemade longganisa. Pero samahan nyo ko kung paano ko nga ba ito nagagawa. Kaya sa mga nagbabalak at bumibili ng aking skinless longganisa, wag nyo na pong tawaran kasi ganito kahirap. So tuwing Tuesday ng umaga, namamalengke na ako dahil half day lang naman minsan yung pasok ko. So nagkakaroon ako ng pagkakataon para mamalengke na mga gagamitin ko sa aking small business. So ayan, yan ang aking mahiwagang green eco bag. Mula sa bahay nga, kailangan ko mag-travel pa ng mga 20 minutes. Dahil sa Tel Aviv lang naman ako nakakabili ng mga recados na aking kakailanganin sa ating small business. Meron naman siguro mangilan-ngilan na shops sa malapit sa trabaho ko, pero hindi ko pa na-try na bumili. O kung meron man, medyo may kamahalan na siguro. Siyempre, kailangan din naman natin kumita. Dito ako bumibili sa aking suki dahil masasabi mo yung mga gusto mo at saka makakapamili ka talaga. After ko nga makapamili ay bumalik na rin agad ako sa aking trabaho. So ganun pa rin ang aking biyahe. Pero dito kasi safe naman dahil may bike lane. So ito ang pinaka-struggle ko. Dahil maliit ang aming elevator ay kailangan kong tiklupin ang aking bike. So ayan, pahirapan ipasok ang aking e-bike kung nakikita nyo naman. Pagdating ko nga ay wala nang patumpik-tumpik pa. Nagsimula na akong maggayak ng aking mga kakailanganin na ingredients. So ito ay sample lang. So para magkaroon lang kayo idea, baka gusto nyong subukan at syempre magsimula na rin. So gumamit lang ako dito ng 1 kilo ng pork giniling. Tapos nilagyan ko ng isang bulb ng bawang. I-mince lang natin siya. 1 cup ng brown sugar, 2 teaspoon ng ground black pepper, 1 teaspoon ng paprika, 2 tablespoon ng soy sauce, 1 tablespoon ng suka, tapos 1 tablespoon ng salt. So, imi-mix lang natin yan hanggang mag-combine ang mga ingredients. After nga nating i-mix yan, maglalagay naman tayo dito ng 1 tablespoon ng cornstarch. So, para lang hindi siya maghiwa-hiwalay o maging intact ang ating longganisa. Isi-set aside muna natin yan, yung mixture natin ng longganisa. So, pwede nyong lagyan ng food color, pero sa akin kasi prepared ko na hindi na lang lagyan. Para na rin sa aking mga sukiness, o diba? At ito ang pinaka-challenge dito. So, kaya sa aking mga customer, parang awa nyo na po. Huwag nyo na pong tawaran dahil napakatrabaho nitong ating ginagawa. So, dahil pag mahal mo naman ang trabaho mo, hindi ka mapapagod. Kaya, pag may pangarap, bawal mapagod. At isa ko nga lang naman gumagawa nito. So, pag nagsisimula ako dito ng mga 8:30 or 9, so, natatapos ako dito mga 11:30 hanggang 12 sa every 3 kilos na aking ginagawa. Kasi sa Friday, kailangan ko na yung i-deliver. Dahil nagpapa-order muna ako bago ako gumagawa niyan. So, ayan. Gumagawa rin ako dito ng homemade tocino. So, ito nga pala, kinabukasan ay nagpa-deliver si ate. So, ayan, isa yan sa mga suki ko. Ang paglalongganisa nga at pagtitinda ng tocino ay isa sa aking mga pinagkakakitaan. So, sabi ko nga sa ating video, dahil maluwag naman ang oras ko, lalong-lalo sa gabi, pag may pagkakataon na merong naghahanap na tulog lang, ay talagang pinapasukan ko. Sabi nga nila, wala namang madali talaga sa buhay. So, lahat ng bagay ay kailangan mo munang pagsumikapan at paghirapan. Dahil sa totoong hamon ng buhay, diskarte naman talaga ang tunay na labanan.